Ouch! Daig ni Ina sabay hawak sa noo. Parang baka lang nabangga niya at muntik na siyang mapaupo sa sahig kung hindi lang siya nasalo ng kung sino. I'm sorry, miss. Mabilis na sabi ng lalaki habang inaalalayan siya. Pag-angat niya ng tingin, hala, pogi, para itong buhay na Greek god sa harap niya. Matangkad, matikas at sobrang gwapo. Yung tipong kung sa teleserye, siya yung bida na may slow-mo entrance. Pero hindi pa siya nakaka-recover na bigla itong magsalita muli. Next time, don't block my way. Excuse me? Hirap niya sa lalaki. Ang yabang mo naman. Ikaw itong buwangga tapos ako pang sinisisi mo. Napakamot sa batok ng lalaki. Tila na-realize ang pagkukulang. Gusto sanang magprotesta ni Ina dahil nayayabangan siya dito. Gusto lang naman niyang magpahangin at maglakad-lakad sa skydeck dahil wala pa naman siyang ginagawa bilang junior doctor sa medical facility ng international cruise ship na yon na pag-aari ng Ford Maritime Corporation. Nasa promenade deck siya. Papunta sana sa skydeck pero hindi niya namalayan na naligaw siya sa ibang pasilyo. Anyway, I think it's my fault, miss. Dahil nakita na nga kita pero hindi pa rin ako nagbigay ng daan. Let me check your forehead. Bago pa siya makatanggi, tinanggal na nito ang kamay niya sa noo at marahang hinaplos. Tila tinitingnan kung may bukol. Biglang nag-shift ang atmosphere. Pakiramdam ni Ina ay bumagal ang takbo ng oras habang sinusuri nito ang noo niya. Parang nag-slow motion ng bawat galaw. Hanggang sa naramdaman niya ang marahan na paghagod ng daliri nito sa kanyang balat. Napalunok siya. Tumibok ng malakas ang puso niya. Sa sobrang lapit nito, para siyang nauubusan ng hangin. Namumula na. Bulong nito. Malakas ang impact. Sorry talaga, miss. Naramdaman ni Ina ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang balat. Kakaibang sensasyon. Hindi niya alam kung kinikilig ba siya, naiinis o pareho. Teka lang. Utal na wika niya. Bahagya pa siyang napaatras sa kamuling tumitig sa mukha ng kaharap. Hindi niya maintindihan ng sarili dahil para siyang nahihipnotismo sa tuwing tinititigan niya ang mga mata nito. Sa edad na 30, parang ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng emosyon. Kakaiba at hindi pamilyar. Ganoon ba katigas ang dibdib mo para mamula ang noo ko, mister? Sa tingin ko, tumama ka sa name badge ko. Kailangan mo lagyan ng ganang yelo yan kung ayaw mong magkapasa. Napatingin si Ina sa name badge na tinutukoy nito. Napalunok siya at halos sabay na lumaki ang mga mata niya pagkabasa sa pangalan doon. Oh my God! Bulalas niya. Nanlalaki ang mga mata niya habang sinusuri ang suot ng kaharap mula ulo hanggang paa. Malinis na uniforming may ranggo, malinaw na navy cut, at bit-bit pa ang tabletang ginagamit sa system monitoring. Pinasadahan din niya ng tingin ng paligid at napagtanto niya ang pagkakamali. Napadpad siya sa eksklusibong bahagi ng barko. Ang daan patungo sa bridge o command center. Kaya pala ganun na lang ang kumpiyansa ng lalaking ito sa pagsita sa kanya. Ito pala mismo ang may otoridad doon. Hindi na rin siya nagtataka na Pinoy ito. Balita nga niya'y karamihan sa crew ng Ford Maritime ay mga Filipino. Kasama na siya roon. Isang junior doctor si Ina Marie Montenegro sa medical facility ng cruise ship. Nang natapos niya ang specialist na emergency medicine ay sinubukan niya mag-apply sa Ford Maritime Corporation. Natanggap naman siya dahil sa maganda niyang background sa trabaho at bilang doktor. Sorry po, masyado ako nalibang sa magandang tanawin kaya hindi ko namalayan na nakarating na pala ako rito. Paghingi niya ng paumanhin, paulit-ulit pa siyang yumuko. Are you new here, miss? Opo. Oh, that's why. This is an exclusive way for me at sa mga kasamahan kong opisyal. Ang daan na ito ay papunta sa bridge, ang nerve center ng barko. I'm the navigator responsible for planning, managing, and directing the cruise ship. Minsan kailangan kong magmadali, lalo na para mag-check ng weather or route adjustment. Itinuro pa nito ang nakasaradong pintuan sa dulo ng pasilyo. May nakaimprentang signage na authorized personnel only. Pasensya na po talaga sa abala. Anya, ipinaris pa ang bahagyang yukot pagdaop ng palad sa harapan nito. It's okay, I understand. Bagong sakay ka pa lang kasi. Tugon nito, saka siya muling sinipat mula ulo hanggang paa. Thank you, Captain. Nahihiyang sagot niya. Mukha namang mabait to kahit may halong kasungitan ang tindig. By the way, miss, if you don't know yet,
The cruise ship offers behind-the-scenes tours that might include a visit to the bridge after Captain's Night. Kung gusto mong makita ang loob, hintayin mo yung event na yon. Hindi pa po ako mamamasyal sa loob ng bridge, Captain. Pupunta lang po sana ako sa skydeck to watch the sunrise. Ganun ba? Follow me. Tinalikuran siya ng kapitan at naglakad to. Teka lang, saan po tayo pupunta? Habol niya dito. Sa medical facility. Naku, wag na po, Captain. Okay lang naman po ako. Tanggi niya. Ngunit huminto ang kapitan at muling humarap sa dalaga. Why? Okay lang po talaga. Sisiw lang to, promise. Hindi naman masakit. Anya, sabay hinampas-hampas pa ang noo na kunwari matigas. Wala pa rin siyang balak na bumalik sa klinik. Sige po, aalis na ako, Captain. Hindi na niya hinintay kung ano pa ang sasabihin nito. Hindi naman siya espesyal para abalahin pa ang kapitan. Miss, sandali lang. Narinig niyang habol ng lalaki, pero hindi na niya ito nilingon. Lakad-takbo ang ginawa niya palayo, hanggang sa makakita siya ng eskinita at agad siyang lumiko roon. Anumang daan, basta't hindi na sila magkakabanggaan pa. Wala namang nagawa si Adam kundi sundan na lang ng tingin ang babaeng kapalayo, hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Hay nako, mga babae nga naman talaga. Sambit niya habang napakamot sa batok. In fairness, she's beautiful. Her amber eyes are attractive. Hindi niya namalayang nakangiti na pala siya habang inaalala ang malaanghel na mukha ng babaeng nakausap kanina. Halos 12 taon na siya sa serbisyo. Matapos ang 4 na taon sa Maritime Academy, nadagdagan pa yon ng 2 taon ng espesyal na pagsasanay bago siya naging ganap na kapitan. 4 silang magkakapatid na pawang mga lalaki at siya lang ang naiiba pagdating sa career path. Pero dahil siya ang panganay, sinuportahan siya ng ama niyang Amerikano. Isa rin itong retired ship captain. Ang ina naman niyang Pilipina ay tutol noon sa pagiging seaman niya. Pero napapayag din ito nang kumampi ang daddy niya sa kanya. Ang nakababatang kapatid na lang niya ang namahala ngayon sa Ford Maritime Corporation. See you when I see you, little camel. Anya, nang mapatingin siya sa isang bagay na kumikislap sa sahig. Kumunot ang noon ni Adam na mapagtanto niyang isa yung bracelet. Lumapit siya at pinulot yon bago pinagmasdan. Merong nakaukit na pangalan. Medyo maliliit at malabo ang mga letra kaya mahirap basahin. Buti na lang at malinaw ang mga mata niya. Ina Marie Montenegro? Basa niya sa naka-engrave na pangalan. Ina, what a beautiful name. Nakangiting binulsa niya ang bracelet. Alam niyang yon ay pag-aari ng magandang babae kanina. Bumalik rin siya sa opisina. Kailangan pa niyang maghanda para sa meeting nila ng mga kasama niyang opisyalis sa barko. Meron siyang libreng oras pero dahil mahal niya ang trabaho ay lagi siyang nasa nerve center. Sa kanya nakasalalay ang buhay ng mga tao sa cruise ship, kaya dapat lang na mag-focus siya sa trabaho. Captain Adam. Napatingin siya sa pinto nang may tumawag sa kanya. Sinabayan pa nito ng pagkatok. Come in. Tugon niya. Bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaking nagbubutones pa lang ng pang-itaas nitong uniforme. Napailing si Adam nang makita ang ayos nito. Akala ko'y nasa bridge ka pa, Captain. Wika nito sa kanya, saka umupo sa harapan ng table niya. Saan ka naman ang galing? Wala ka kanina sa meeting. Sa halip ay tanong niya sa staff captain niyang si Rafael Gomez. Body niya ito mula nang magkakontract siya bilang main captain sa cruise ship. Naging magkaibigan na rin silang dalawa. Napayuko ito. Hinimas pa ng isang kamay ang batok. Halatang kagigising lang nito. Sorry, Captain. Nag-night party ako kagabi kaya nalate ako ng gising. Nahihiyang paliwanag nito. Importante para sa kanilang meeting na yon. Pero ito pa talaga ang wala. Hindi ka na nakakatulong sa akin, Captain Rafael. Gusto mo bang tanggalin nilang kita bilang staff captain ko? Seryosong tanong niya. Nakita niya itong ngumuso na parang bata. Bro naman, wala ka bang konsiderasyon sa akin? Palampasin mo na, ngayon lang naman to. Promise hindi ko na ulitin. Pangako nito na ikinailing niya. Prioritize your work, Raf. Hindi pwedeng ganyan palagi. Alam mong maraming buhay ang nakasalalay sa atin. Tahimik naman ang karagatan, saka nandyan ka naman bilang master namin. Ngayon lang naman ako na-late. Talaga ba? Ngayon lang? Parang hindi naman ata. Umayos ka, Raf. Baka ihulog kita sa dagat. Ipapakain talaga kita sa mga pating. Kunwaring banta niya rito para matapos na ang diskusyon nila. Ito naman napakaseryoso.
Ang hirap talaga kapag walang nagpapasaya sa buhay. Palaging mainit ang ulo. Nakangising biro nito sa kanya. Viv, Captain Rafael. Utos niya pero tumawa lang ito at hindi kumilos sa kinauupuan. Hinarap ni Adam ang laptop para i-check ang email mula sa Ford Shore-based office. Ito ang kanilang opisina sa lupa na sumusuporta sa operasyon ng barko. Dito nanggagaling ang mga updates tungkol sa lagay ng panahon at iba pang importanteng impormasyon para sa kaligtasan ng kanilang biyahe sa laot. Pero seryoso na ako, bro. Ayaw mo bang magliwaliw man lang? Mas maraming celebrity ngayon at politicians. Konti lang ang mga royal family. Imporma pa nito. Wala akong pakialam. Umalis ka na nga. Sus, pwede ka namang mag-party kaso ayaw mo palagi. Sayang yung kagwapuhan mo, Captain Adam Ford. Sinasayang mo lang ang billions mo. Barko lang naman ang nakikinabang. Mas okay na yun, kaysa naman lustayin ko ang pera ko sa mga bagay na hindi naman importante, di ba? Ay, ang boring mo talaga. Kung ayaw mo ng commitment, pwede ka namang makipag-fling-fling na lang dyan. Marami nagkakagusto sa'yo sa totoo lang. Sayang ka pare, meron ka pa namang dugong banyaga. Tila pinapangaralan na naman siya nito. Parang itong inip na magka-love life na siya. Ang dami mong sinasabi sa akin, Raf. Samantalang sa akin ka nang hihiram ng pera para sa pambababae mo. See, yun ang sinasabi ko. Kung hindi mo kayang tustusan ng bisyo mo, tigilan mo na lang. Kaysa naman piniperwisyo mo ako kapag gipit ka. Binabayaran ko naman ah. Natatawang saan nito, saka tumayo at naglakad palapit sa pinto. Pero nilingon pa siya nito. Sa bridge lang ako, Adam. Paalam nito bago tuluyang lumabas. Huminga ng malalim si Adam nang maiwang mag-isa. Napaisip siya. Sa edad niyang 35 years old ay dalawa lang ang dumaan na babae sa buhay niya. Isa kasi siya sa hindi naniniwala sa kasal. Kapag humihingi na ng kasal ang nakarelasyon niya, nakikipaghiwalay na siya. Hindi naman sa hindi siya marunong magmahal. Sadya lamang ayaw niya ng seryosohan at panghabang buhay na commitment. Alam naman niya na tama ang kaibigan niya. Pero sa mundong ginagalawan, mahirap ang magkaroon ng commitment. Ang kontrata niya ay 10 months on board at 2 months leave lang. Sa ilang taon niya sa trabaho bilang kapitan, ay nasanay na siya sa tahimik na buhay. Para bang barko na ang naging buhay niya. Para saan pa ang kasal kung sa huli maiisipan pa rin naman na maghiwalay? Anya, tumayo na rin siya mula sa kinauupuan at bumalik sa cabin niya. Kinabukasan, nasa bridge na naman si Adam. Kasama niya si Rafael na abalang nakatingin sa compass bridge. Siya naman ay nakatayo sa tabi nito at malayang tumitingin sa tahimik na karagatan gamit ang binocular. Sa Guam tayo mag-drop off, Captain? Yeah. Sagot niya kay Rafael sa kanya ibinigay rito ang binocular. Sa RPM lang ako. Naglakad na siya papunta sa RPM dashboard para tingnan ang speed ng cruise ship. Tahimik talaga ang karagatan, bro. Maganda maglayag pag ganito. Narinig niyang sabi ni Rafael. Sumunod pala ito sa kanya. Tumabi ito sa gilid niya. Magsasalita pa lang sana si Adam nang mahagilap ng paningin niya ang isang babae sa veranda deck. Medyo malayo ito sa kanila. Pero kumunot ang noo niya saka mabilis na inagaw ang binocular na hawak ni Rafael. Tiningnan niya ang direksyon ng babae upang makasigurado kung ito ba ang nakausap niya kahapon. Nakatalikod ng babae. Nakatukod ang mga siko sa railing. Malayang isinasayaw ng hangin ang lampas balikat nitong buhok. Ikaw nga. Bulong ni Adam na sumilay ang ngiti sa labi bago ibinaba ang binocular na hawak. Kapag lumingon ka, akin ka. Wika ni Rafael. Lumalim ang gatla sa kanyang noo sa sinabi nito. Marahas niya itong binalingan. Sabihin mo ulit yung sinabi ko, bro. Go! Ang alin ba? Yung sinabi ko nga. Tumingin ka rin sa babaeng nakatalikod. Sabihin mo, kapag lumingon ka, akin ka. Ganun dapat, Captain. Manifesting. Sige na. Mukhang sawa kasi may bumihag na ata sa'yo. Napangiwi siya sa kabaduyan nito pero sinunod naman niya. Nang mapagtanto niya ang kalokohan ni Rafael ay mahina niya itong sinuntok sa braso. Baliw. Ang baduy mo talaga. Gawain mo siguro yan sa mga babae mo rito sa barko, no? Napaalaka ka ng ito at siniko siya. Muli siyang napatingin sa kinaroroonan ng babae. Pasahero kaya siya rito o crew? Tanong niya sa isip. Naka-ordinary kasi itong damit kahapon kaya di niya alam kung ano to sa barko. Hindi naman maintindihan ni Ina ang pakiramdam. Feeling niya may nagmamasid sa kanya. Kaya nagpalingalinga siya hanggang sa dumako ang mga mata niya sa bandang bridge deck.
Enclosed glass yon, kaya nakikita niya kahit medyo malayo ang dalawang lalaking naka-uniformeng puti. Ang isang lalaki ay napapatalon pa. Tila may pinag-uusapang masaya ang mga ito. Weird. Bulong niya na muling ibinalik ang paningin sa asul na karagatan. Hindi pa niya duty sa klinik kaya tumambay muna siya roon. Lumaki si Ina sa payapa at maunlad nilang hasyenda sa Santa Maria. Hinubog sila ng pagmamahal ng kanilang mga magulang, kaya ang mga magulang ang naging ehemplo niya sa pag-ibig. Naniniwala siya sa commitment. Gusto niya kapag nagmahal siya yung lalaki na katulad ng daddy niya, yung green flag sa lahat ng aspeto. Sana meron pang ganun na lalaki. Bigla tuloy niyang na-miss ang daddy at mommy niya na hands-on sa pagpapalaki sa kanilang magkakapatid. Miss Ina Marie Montenegro? Nagsalubong ang manipis na kilay ni Ina nang marinig niya ang buong pangalan na sinambit ng boses ng lalaki. Lumingon siya sa nagsalita. Natigilan siya nang makita ang kapitan ng cruise ship na naglalakad palapit sa kanya. Bigla siyang kinabahan nang masilayan ang pasimpleng pagngiti nito. Good morning, Captain. Nauutal niyang bati sa lalaki. Kinakabahan siya at hindi niya alam kung bakit. Hindi na normal ang heartbeat niya. Likewise. Tipid na tugon naman ito. Paano mo nalaman ng pangalan ko, Captain? Ito. Sagot nito na ipinakita ang pamilyar na bagay. Nakita kita mula sa bridge kanina kaya bumaba ako at pinuntahan ka. Isasauli ko lang sana tong napulot kong bracelet mo, Miss Ina. Hindi ko na nagawang i-paging announcement to kahapon. Nakaligtaan ko na sa sobrang busy ko. Iniabot na nito ang bracelet niya na regalo pa ng kanyang ama noong debut niya. Salamat po. Akala ko nawala ko na to. Saan niya? Kinuha na niya ang bracelet na inaabot ng lalaki. Sinubukan niya yung isuot sa kanyang kaliwang kamay pero hindi niya yun mailok. Let me help you. Anang kapitan. Lumapit ito sa kanya. Marahan na hinawakan ng kanyang kamay. Magpoprotesta pa sana si Ina pero yumuko na ang lalaki. Isang dangkal na lang ang layo ng mga mukha niya. Finished. Anito matapos ilak ang bracelet sa braso niya. Salamat. No problem. Paano mo nalaman na sa akin tong bracelet? Sa halos araw-araw kong nasa bridge, nakabantay na ako sa mga nangyayari sa paligid. Wala pa ni isang babae ang tumuntong sa lugar na yun. Maliban sa iyo na baguhan. Kaya pagkabasa ko sa pangalan, alam ko na agad na sa'yo yun. Nagtama ang mga mata nila. Nakadama si Ina ng kakaibang pakiramdam, dahilan para mapaatras siya. Thanks again, Captain. May sentimental value talaga sa akin ang bracelet na to. Regalo kasi to ng daddy ko. Pagkukwento niya sa lalaki na tanging ngiti lamang ang iginawad nito. Akala niya ay puro kaseryosohan lang ang alam nito, subalit marunong din naman palang umiti. You're welcome, Ina. By the way, I didn't introduce myself yesterday. I am Captain Adam Ford. Pakilala nito sa kanya, kasabay ng paglahad ng kanang kamay rito. Isa kang Ford? Manghang tanong niya habang tinatanggap ang pakikipagkamay nito. Pero agad din niyang binawi ang kamay. May nararamdaman kasi siyang maliliit na boltahe ng kuryente na para bang nagmumula yun sa kamay nito. I mean, kaano-ano mang may-ari ng Ford Maritime Corporation, Captain. Bihira lang kasi may surname na Ford sa Pilipinas. But I'm happy to meet you. Hindi ko nga akalain na Pinoy palang kapitan ng barkong to. Yes, isa nga akong Ford. Nakababatang kapatid ko ang nagmamanage ng company. Si Luke Ford, if you know him. Paliwanag nito saka isinuksok ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon. Kagaya niya ay humarap din ito sa karagatan. Sa isang iglap ay biglang tumahimik ang paligid na animoy nakabibingi. Gentle ocean waves brings peace of the soul. Napaangat ng tingin si Ina, napalingon sa katabi. Ang lalaki na ang bumasik sa katahimikan. Yeah, the ocean brings a sense of peace. Sang-ayon niya. Marami ang gustong magtrabaho sa payapang lugar katulad ng ganito. Sumayaw kasama ang mga alon, kumilos kasama ang dagat. Ang kalaban mo lang dito ay pangungulila sa mga mahal mo sa buhay. Anyway, are you one of the crew here or a guest, Ina? Usisa nito. Hindi ako guest, nandito ako dahil sa trabaho ko. I see. Ano bang trabaho mo rito? Hindi ka kasi naka-uniform kaya akala ko talaga guest ka rito. I'm a ship doctor. Nakangiting wika niya. Pagdating sa profession niya ay para lagi siyang proud na proud sa sarili. Wala pa kasi akong uniform. Pagdaong pa raw kukunin ng taga-HR sa supplier ang mga new uniforms ng mga newly hired. Ah, kaya pala.
Buti pala at mas pinili mo rito kaysa sa Pinas mang gamot. Sinubukan ko lang mag-apply sa Ford Maritime Corporation bilang emergency doctor. Swerte naman natanggap agad ako. No backer. Confident niyang sagot. Proud talaga siya sa mga achievements niya. Nagawa pa niyang hawiin ang buhok kaya tumawa ang lalaki. You are qualified kaya natanggap ka, Miss Ina. Salamat. What is your specialty, Doc? Tanong ulit ng lalaki na para bang interesado talagang mas makilala pa siya. Emergency medicine, Captain. Good choice. Tough field. Anito sabay tango. Napangiti si Ina. Marami na siyang narinig na ganitong reaksyon sa napili niyang path. Pero iba ang tono ni Captain. May genuine respect at may hatid na kilig na ewan ba niya kung bakit. Pinagmasdan siya ni Adam. Naisip nito na komportable si Ina sa pakikipag-usap. Matatag ang tingin at may confidence sa postura. Isang bagay na bihirang makita sa isang bagong salta sa barko. Napahinto ito ng bahagya ng mapako ang tingin sa labi ng doktora habang nagsasalita. Malinaw magsalita si Ina at ang lambot ng boses ay tila sumasabay sa alon ng dagat. Kung ako ang hihimatayin sa krus na to tapos ganito kagandaan, doktor, baka mag-volunteer pa ako sa CPR. Sabi ni Adam sa isip, bahagyang napapailing. Pinilit niyang itago ang ngiti saka muling nag-focus sa usapan. Napansin nito na nakatitig sa mukha nito ang doktora. Baka matunaw na ako sa titig na yan, Dok Ina. Pukaw ng binata sa atensyon ng kausap. Sorry, napansin ko lang, may lahi ka bang banyaga, Captain? Yung physical appearance mo kasi kakaiba sa mga lalaking nakilala ko. Hindi ka nagkakamali sa iniisip mo, Dok. Purong Amerikano ang daddy ko, pero marunong siya magsalita ng lengguwahe natin. Dahil nagsikap siyang matuto para lang maintindihan niya ang mami ko na Pinay. Napangiti siya nang may maisip. The things your dad couldn't do, but because of your mom, he made an effort. Well, that's just how much your dad loves your mom, Captain. Yes, I guess you're right. Let me guess, sa barko nakakilala ang parents mo, no? Nakangiting hula niya. How did you know that? Siyempre, sa inyo tong cruise ship kaya sure ako may love story sa barkong to. Well, you're right. Guest si mom noon sa cruise ship. Well, si dad naman ay captain and the CEO of Ford Maritime. They bump and the rest is history. Until nabuo kaming magkakapatid. But they are retired now, enjoying their life together. My brothers are helping each other sa business while ako naman ang bahala dito sa operation. At least nagkakaisa kayong magkakapatid. Yeah, pero mas malaki ang hirap ni Luke dito dahil siya ang CEO ng Ford Maritime. How about you? Hindi mo ba namimiss ang buhay sa lupa? I mean, sa Pinas? Saka ang family mo, di mo ba namimiss? Namimiss, pero gusto ko rin naman ng ganito, new experience na rin. After naman ng contract ko, makakasama ko ulit ang family ko. Di ka ba na-homesick, Doc? Sometimes, lalo pa't konti pa lang ang kakilala ko rito. Well, starting today, isama mo na ako sa mga kakilala mo, Doktora. At kapag na-homesick ka, just call me and I'll be there. Nagkatawanan na sila at kung ano-ano nang napagkwentuhan. Nagsimula na ang pagiging magkaibigan nila. Sobrang gaan ng loob nila sa isa't isa. Kaya naman hindi rin nagtagal ay napagdesisyon na nilang i-level up ang relasyon nila. Mabilis na lumipas ang mga buwan at sa isang buwan ay bababa na si Ina sa cruise ship. Hindi niya namalayan na magtatapos na ang 4 na buwan niyang kontrata. Kapag talaga masaya ang isang tao ay parang kay bilis ng takbo ng oras. Katatapos lang niyang maligo sa jacuzzi ng cabin niya. Ngayon ay nagsusuklay siya ng buhok sa harap ng salamin. Happy birthday, self! Nakangiti niyang bati sa sarili. Bakit pa kung kailang 31 ka na, saka mo lang nahanap ang love life mo? Napangiti siya. Payapa ang puso niya kapag si Adam ang kasama. Wala siyang nararamdaman ni katiting na pagsisisi sa desisyong ipasok ang binata sa buhay niya. Napatigil siya sa pagsusuklay nang mapansin ang pag-ilaw ng laptop sa kama. Nilapitan niya yon at napangiti muli nang makita kung sino ang tumatawag. Hi, Mom! Masiglang bati niya habang sinasagot ang video call. Happy birthday, anak! Miss ka na namin ng daddy mo. Naiiyak na pagbati nito. Nginitian pa rin niya ito habang nakatutok ang mga mata sa screen ng laptop niya. Inaasahan na talaga niya na makakausap ang pamilya ngayon. Thanks, Mom. How are you po? Magalang at malambing na tanong niya sa ina. Ayos lang naman kami rito. Ang daddy niya ang sumagot na katabi lang ng kanyang ina. Una't huli na yung pagsakay mo riyan, anak, ha?
Hindi kami sanay ng mami mo na malayo ka sa amin at ganitong sistema lang ang komunikasyon natin. Maligayang kaarawan, Ina. Naluluhang pagbati rin ng daddy niya sa kanya. Mag-aapat na buwan pa lamang naman siya sa cruise ship, ngunit miski siya ay namimiss na ang mga ito. Kapag ang mga magulang niya ang kausap ay nahuhomesick siya. Pakiramdam niya gusto niyang hatakin ng araw para makababa na sa barko upang maramdaman muli ang kalinga ng mga ito. Ito ang unang beses na hindi niya kasama sa birthday niya ang mga magulang. Salamat po, Mommy, Daddy. Pasasalamat niya na hindi na rin napigilan ng mapahikbi. Meron kaming hinanda ng mami mo rito, Iha. May cake pa nga eh. Pero mukhang 3 lang kami ni Nabunso magsasalo-salo sa handa mo. Minsan lang kasi umuwi ang Kuya Ivo mo rito sa bahay natin sa Manila, maging sa hasyenda. Ani pa ng daddy niya. Nabanggit ng mga ito last month na nasa Manila ang mga ito upang magbakasyon. Hi, Ate Ina. What's up? Hyper na tanong ng bunso nilang si Imar. Kahit na kailan ay ganoon talaga ito, pabigla-bigla akong sumulpot. Happy 31st birthday, ate. Mahal ka namin. Uwi ka na raw. Thank you, bunso. Love ka rin ni ate. Parang 1 taon tayong hindi nagkita. Malapit nang matapos ang contract ko. Hintayin niyo na lang. Ate, ang wish ko sa'yo sana makatagpo ka na ng lalaking katulad ni Daddy. Para naman mag-asawa ka na. Susunod ka yata sa yapak ni Kuya Ivo na lagpas na sa kalendaryo. Unahan mo na lang siya at bigyan ng 5 para iwas malas sa kanya. Natatawang sabi nito. Imar? Saway dito ng mami nila. Masungit at suplado kasi si Kuya, Mami. Nagpapatulong ako nung nahanapin si Kisses pero ang dami niyang alibay. Dinig niyang katwiran ni Imar sa ina. Anong sabi mo? Napalingon ng pamilya niya sa likuran. Nabosesa niyang dumating ata ang Kuya Ivo niya sa mansyon. Tinulungan kitang hanapin si Kisses, Imar. Sabi ko nga sa'yo, ang taong ayaw magpakita ay mahirap hanapin. Try mo kayang hanapin siya, total dentist ka na naman. Dugtong ni Ivo. Praise the Lord, dumating ang panganay namin. Narinig ni Ina na saad naman ang kanyang ama. Dad, binibigyan ko naman po kayo ng oras kapag nandito sa Maynila. Malayo kasi ang biyahe pa uwi sa hasyenda. Anang kuya niya na tumingin na rin sa screen ng laptop. Happy birthday, Ina Marie. Nasaan ka ngayon? Kuya, wala pang I love you para sa akin. Sabihin mo muna bago ko sagutin ang tanong mo. Natatawang sagot niya. Seryoso naman palagi ang nakatatanda niyang kapatid. Bihira lang kung umiti, palibhasa sawi sa pag-ibig. Fine. As our only sister, you're precious to us, just like Mom. Come home right after your contract is over, Ina. I love you too, kuya. Sarkastikong sagot niya dito. Sa ganoong paraan talaga pinapakita ng kapatid nila ang pagmamahal sa kanila. Anyway, nasa area kami ng Estados Unidos ngayon, kuya. Ate! Singit na naman ni Imar sa usapan nila. May kika rito oh, mag-wish ka na. Ako ang magbublow ng kandila para sa'yo. Isama mo na rin yung wish ko na sana magka-boyfriend ka na rin. Seryoso ako, ate. Sayang ang ganda mo. Unahan mo na si Kuya Ivo para hindi na siya makapag-asa. Imar! Sita ng daddy nila dito. Siya naman ang natawa. Ganito lang talaga ang bunso nila kapag sila lang ang magkakasama. Kung seryoso si Ivo, si Imar naman ay makulit at madaldal. Imar, iho, tigilan mo na yung kuya mo at baka magkapikunan pa kayo. Saway din dito ng ina nila. Humarap ulit ang mga ito sa laptop. Pero simula nung nabigo si Ivo sa pag-ibig ay hindi na muling nag-girlfriend pa yan. Akala ko nga'y magpapakasal na siya noon. Kaso hanggang akala ko lang pala. Excited pa naman ako magsuot ng magandang gown noon. Tumitig ito sa screen. At ikaw naman, Ina Marie, hindi mo matatagpuan ng tamang pag-ibig kung ang standard mo sa lalaki ay ang daddy mo. Hindi naman pare-pareho ang mga lalaki, anak. Masyadong mataas ang pamantayan mo kung ang daddy mo ang magiging basihan mo. Pwede mo namang ibaba ng kaunti yan, iha. Opo, mommy. Saka naniniwala po ako na darating din siya ng kusa. Sagot niya. Hindi pa niya naikukwento sa mga ito ang tungkol kay Adam dahil gusto niya kapag pinakilala niya ito sa pamilya niya ay sure na talaga siya na ito na ang pakakasalan niya. 31 ka na ngayon, anak. Ang kuya mo naman ay 33 years old na, malapit nang mag-34. Napapaglipasan yata kayong dalawa na tumandang mag-isa. Komento ng kanilang ina na palipat-lipat ang tingin sa kanila ng kuya niya. Exactly, Mom. May tama ka. Singit na naman ang kanilang bunso na may kasama pang palakpak. Kung mahanap ko si Kisses, bibigyan ko na lang kayo ng tig-10 barya, ate, kuya. Ako nang mauna sa inyong mag-asawa. Yun ay kung mahahanap mo.
Singit ni Ivo. O siya, maupo na kayo, Ivo, Imar. Tayo'y kakain na habang kasama pa natin si Ina. Kahit sa ganitong paraan man lang ay magkakasama pa rin tayo sa birthday niya. Awat na ng daddy nila. Sige po daddy, hindi naman po ako busy dahil tapos na po ang duty ko sa clinic. Papanoorin ko na lang po kayo riyan. Nakangiting sambit ni Ina. Nakontento na lang siya na panoorin ang pamilya niya habang masayang kumakain at nagkukwentuhan sila. Siya nga pala, Ivo. Kailan mo bibisitahin ang asyenda natin, anak? Pukaw ng kanilang ama sa atensyon ni Ivo. Kung may oras na po ako, Dad. Daddy, tawag ni Ina sa ama na ikinatingin nito sa screen. What if pag-uwi ko po ay magkaroon tayo ng programa sa hasyenda? Free check-up at medicine po. What do you think? Maganda yung naiisip mo, anak. Para kahit papaano ay mas matulungan pa namin ng mga tao sa hasyenda. Tulad ni Igme na nagkasakit. Buti na lang mabait ang ampon nila ni Presi. Kasi nakakatulong yung ampon nila sa pamumuhay nilang mag-asawa. Sang-ayon ng daddy niya, kaya ngumiti siya at tumango. May pagkakaabalahan na agad siya pagbalik ng Pilipinas. Kawawa naman si Mang Igme, Dad. Mabuti na lang talaga meron siyang inampon. Singit ni Ivo. Mahirap din kung walang anak. Mabuting at pinagpala pa tayo ng 3, honey. Sabat rin ng mami nila, sabay tingin sa kanilang ama. Oo naman, mapalad tayo. At isa pa ay karapat-dapat ka naman talagang biyayaan ng anak dahil napakabuti mong ina. Ikaw rin naman, mabuting ama. Ang 3 nating mga anak ang nagpatunay na matibay ang pundasyon ng pamilyang binuo natin, honey. Marami mang pagsubok ang dumaan sa buhay natin. Heto at matibay pa rin tayo. Mababait din po kasi kami, Mom, Dad. Sabat ni Imar na ikinatawa nilang lahat. Ina, anak. Pukaw sa kanya ng mommy niya. Napabaling siya sa screen ng laptop niya. Ang istorya ng pag-ibig namin ng daddy mo ay kailanman hindi mangyayari sa'yo. You can admire your father, but you can't find someone like him. Hanapin mo na lang ang isang lalaki na hindi lang puro kilig ang pinaparamdam sa'yo. Yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan at kaligayahan dapat. Yes po, mommy. Tatandaan ko po yan. Halos 1 oras ang itinagal ng pag-uusap nila saka nagpaalam na si Ina. Para na rin makapagpahinga ang pamilya niya. Magkaiba rin naman ang oras nila sa Pilipinas. Bumaba siya sa kama. Naglakad patungo sa pinto. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya si Adam. Nakangiti na parang anghel sa kanyang paningin. Hey, Captain. Bungad niya sa nobyo. Happy birthday, sweetheart. Bati nito, saka siya kinintalan ng halik sa mga labi niya. Nagulat man siya, ngunit kusa nang pumulupot ang mga braso niya sa batok nito. Agad niyang tinugon ang mga halik nito. Ilang sandali lang ay naputol din agad ang kanilang halikan. Kapwa naghahabol sila ng hininga. Naramdaman pa ni Ina ang paghalik nito sa sentido niya. I'll prepare dinner on the veranda deck to celebrate your birthday, Ina. Doon ko pinili dahil doon tayo unang nagkakilala. Wow, thanks Adam. Tumingkayad pa siya para mahalikan niya ito sa pisngi. So paano? Sasabay ka ba o hihintayin na lang kita ron? Susunod na lang ako, mag-aayos lang ako sandali. See you there, Adam. Walang sinayang na oras si Ina. Simple lang ang suot niya. Spaghetti strap na dress na lagpas sa binti niya. Naglagay rin siya ng makeup para mas maging maganda siyang tingnan. Sa deck, naghihintay na si Adam sa table na hinanda niya. Ewan ba niya? Sa 2 babaeng dumaan sa buhay niya ay never naman niyang ginawa ang ganitong klase ng preparasyon. Pero marahil nga i-birthday ng girlfriend niya kaya siya nag-e-effort. Sana'y magustuhan to ni Ina. Pinagpaguran ko rin naman to. Naiiling niyang sambit. Nakapamewang siya habang tinitingnan ang mga pagkain na siya rin ang nagluto. Bago pa lang sila, kaya wala pa silang matibay na pundasyon bilang magkasintahan. At kahit na unti-unti nang lumalalim ang nararamdaman niya, nananatili pa rin ang takot niya sa commitment. Lalo na't ilang linggo na lang ay bababa na si Ina sa barko. Para silang lovers on the cruise ship. Isang relasyong walang kasiguruhan kung saan patutungo o kung tatagal ba pagbalik nila sa lupa. Han, I'm here. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses ng kanyang nobya. Han ang call sign sa kanya ni Ina. Ganoon daw ang tawagan ng mga magulang nito. Gustong-gusto naman niya yon. Sweetheart. Nakangiting sambit niya bago inalalayan ang girlfriend na makaupo. Wow, romantic ka rin pala, Captain. Bet ko tong mga hinanda mo. Ikinangiti yun ni Adam. Natutuwa siyang nagustuhan nito ang hinanda niya. Well, this is my first time, Ina. Seryoso, Captain?
Totoo po yun, Doktora. Ngayon lang ako naghanda ng ganito. And thanks God nagustuhan mo. Lovebirds, ito na ang drinks nyo. Singit ng kaibigan ni Adam na si Rafael. Ipinakita pa nito ang dalang whiskey. Thanks bro. Sige na, alis ka na. Nakangiting taboy niya kay Rafael pagkaabot ng whiskey. Grabe ka talaga sa akin, Captain. Reklamo nito sabay baling kay Ina. Happy birthday, Doc Ina. Sige na, alis na ako. Enjoy your date. Buong araw din yan. Anito, saka nga mabilis na umalis. Napatingin si Adam sa nobya nang marinig niya ang pagtawa nito. Come on, sweetheart. Kumain na tayo. Ako ang nagluto ng mga yan. Pagbibida pa niya. Wow, really? Ikaw ang nagluto? Hindi to order sa restaurant? Ako talaga, sweetheart. Ikaw na lang ang humusga kung masarap ba. Pinagsilbihan niya ito. Nang nagsimula na silang kumain ay nakabantay siya sa unang subo ng dalaga. Kinakabahan siya sa komento nito sa luto niya. Masarap, Captain. Ang swerte ko naman sa'yo. Siguradong busog ako palagi kapag ikaw ang napangasawa ko. Hindi alam ni Adam kung bakit parang nailang siya sa sinabi nito. Pinupuri naman siya ni Ina. Subalit hindi niya nagustuhan ang huling sinabi nito. Thanks, hon. Na-appreciate ko ang lahat ng to. Sabi pa nito. You're welcome, sweetheart. Ayaw niyang masira ang espesyal na araw ng girlfriend niya. Kaya naman ibinalik niya ang masayang ekspresyon ng mukha niya. Nagpatuloy lang sila sa pagkain. Ang ganda ng kalawakan, ang daming kumikislap na bituin. Masayang ani ng dalaga habang nakatingala sa langit. Dessert na lang ang kinakain nila. Tumayo si Ina. Sinundan niya ito ng tingin. Lumapit pa sariling sa kadahan-dahan na inangat ang dalawang kamay sa ere. Napahalakhak siya nang nagawa pa nitong umikot ng 3 beses. Free human sign. Bulong niya. Tumayo na rin siya sa upuan. Lumapit siya sa nakatalikod niyang nobya. Agad niyang pinulupot ang mga braso sa maliit nitong bewang, giving her an assurance of safety. Pumikit si Adam nang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya, nang magtikit ang mga balat nila. Nagulo ang sistema niya sa kakaibang init na naramdaman kaya napalunok siya. Parang pamilyar ang eksenang to, Captain, ha? Pukaw ng dalaga. Nag-isip pa siya kung anong eksena ang sinasabi nito. Pero wala, hindi siya makarelate. Baka bumangga tayo sa iceberg, Captain. Napatango-tango siya. Ngayon lang niya na-gets na ang tinutukoy nito ay ang eksena ng RMS Titanic noong 1912. Hindi yun mangyayari. Wala ka yatang tiwala sa captain mo, ah. Malambing na sabi pa niya. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito upang magkaharap sila. Hinaplos ni Adam ang pisngi nito. Ginawaran niya rin ito ng halik sa noo. Hindi niya maintindihan ng sarili kasi kapag kasama niya ang dalaga, pakiramdam niya ipayapa ang isip, puso't kaluluwa niya. I love you, Ina Marie Montenegro. I really do. Sabi niya. Yun ang tamang salita at tamang sagot sa nararamdaman niya. Nagulat pa siya sa biglang paghalik ni Ina sa mga labi niya. Ngunit ang gulat na yun ay saglit lang dahil iba't ibang emosyon na ang nararamdaman niya. Mas lumalim pa ang palitan nila ng halik. Hanggang sinamalayan na lang nila na nasa cabin na sila ng nobya at wala ng mga saplot. Ang gabing yon ang nagpatunay sa kanila kung gaano ka makapangyarihan ang pag-ibig. 2 body in 1 soul. At walang pinagsisihan ng sino man sa kanila na ibigay ang sarili sa isa't isa. The next day, tunog ng alarm clock ang gumising kay Adam. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo, sanhi ng pagkapuyat, at pagod kagabi. Bumaling siya sa kanyang katabi at napangiti siya nang makitang gising na rin to. Good morning, hon. Did you sleep well? Humihikab na tanong nito. Ngumisi lang siya, dahil kung iisipin ay siya dapat ang unang magtanong ng ganoon. Pero inunahan siya ni Ina. Dapat ako magtatanong yan sa'yo, sweetheart. Malambing na sabi niya. Mahina pa niyang kinurot ang baba nito bago niya ito dinampian ng halik sa labi. Thank you for trusting me, sweetheart. Mauna na akong bumangon sa'yo, ah. Okay, Adam. Matulog ka ulit, Doc. Alam kong masakit ang katawan mo. Padadala na lang kita ng pagkain at pain reliever. No, Adam, it's okay. I can handle myself para naman ma-feel ko na ganap na akong babae sa edad kong 31. Nakuha naman niya ang ibig nitong sabihin. We can talk about that later, sweetheart. For now, I need to do my duty as a captain of this ship. Hindi na sumagot ang dalaga. Tuluyan na siyang bumangon mula sa kama. Nagtungo siya sa banyo upang makaligo na rin. Mabilis na lumipas ang oras. Palubog na rin ang araw. Pinuntahan ni Adam si Ina sa medical facility.
Ngayon nila pag-uusapan ang tungkol sa kanila, nang sa gayon ay magkaintindihan sila at makapag-set na rin ng boundaries if kailangan. Alam ni Adam na siya ang unang lalaki sa buhay ng nobya, pero kailangan niyang balansihin ang sitwasyon. Mahirap matali kapag hindi sigurado. Hindi sigurado? Talaga ba, Adam? Mahal mo na, di ba? Kastigo ng kanyang isip. Aminado siyang noong una ay wala siyang balak na magtagal sila ni Ina. Pero habang tumatagal, alam niya sa puso niya na minamahal na talaga niya ito. Takot siya sa commitment, oo. Pero meron ding parte sa isip niya na nangangarap na makasama ito habang buhay. Oh, hi Han. Malambing na bati nito pagkakita sa kanya. Hi, tapos na ba ang duty mo? Opo, Captain Adam. Wait lang ha, magla-logout lang muna ako. Hinintay niya itong matapos saka sila lumabas ng medical facility. Naglakad-lakad silang dalawa hanggang sa napagdesisyonan nila na umakyat sa skydeck. Ang ganda talaga dito. Palagi ako namamangha sa place na to, Adam. Bulalas niya. Don't run, Ina. Sita niya rito, pero parang wala itong narinig. Ang skydeck ang pinakamagandang tambayan sa Ford cruise ship. Meron daong outdoor seating, pool area, at hot tub, kaya maraming tao doon palagi. Lumapit si Adam kay Ina na abalang nakatanaw sa karagatan. Ito na ang oras para pag-usapan nila ang nangyari kagabi. Ina. Pukaw niya sa dalaga. Halika rito, Adam. Dali. Nilapitan naman niya ito saka hinawakan sa siko. Ina. Gusto ko sana mag-usap tayo about what happened last night. Ano ang pag-uusapan natin? Gusto ko lang linawin natin ang nangyari kagabi. Kailangan ba? Di ba normal lang naman yun sa mag-boyfriend-girlfriend? Hindi mo naman ako pinilit. Ginusto ko rin yun. I know. Pero alam kong umaasa ka sa akin. Umaasa kang pananagutan kita. Diretsahan niyang sabi. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Adam, parang ang seryoso mo naman yata masyado. I'm sorry, Ina. Masaya naman ako sa relasyon natin. Kaya lang ayokong paasahin ka. Ayokong masaktan ka. Dahil ang totoo, ayoko sa commitment. Hindi ako naniniwala sa kasal. Wala akong issue sa couples na happily married dahil ang parents ko ay masaya naman na nagsasama. It's just that, parang hindi pa ako handa sa ganyang bagay. Hindi sa ayaw kitang pakasalan, kundi dahil narito ang buhay ko sa barko at pinili ko ang ganitong career. Hanggang sa relasyon na meron lang tayo ang kaya kong ibigay sa'yo. At hanggang dito lang sa cruise ship. I'm sorry, Ina. Lakas loob niyang paliwanag. Ramdam niya ang pananakit ng dibdib habang nagsasalita at nakatingin sa malungkot na anyo ng kasintahan. Hindi siya nakadama ng ganito kabigat na emosyon sa mga naging ex niya. I believe in commitment, Adam. Hindi ako pumasok sa relasyon na to para lang sa panandalian. I want something real. Something that will last long. At ayokong sirain yun sa'yo. I care about you, Ina. Pero hindi ko kayang ibigay ang future na gusto mo. Hindi pa ngayon. Mahal mo ba talaga ako, Adam? Sasagot pa lang sana siya nang magsalita muli ito. Paano yan? Bilang na mga araw ko sa barko. Malapit nang matapos ang kontrata ko. So it means, tapos na rin ba tayo? Totoo nga pala yung lovers on the cruise ship na sinasabi ng mga kasama ko sa klinik. Bakit ba hindi ako naniwala sa kanila? Hindi siya nakapagsalita. Nasanay na siyang kasama si Ina. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit natatakot siyang seryosohin ito. Okay, Adam. Mukhang wala ka nang sasabihin pa. Ina Marie. I understand. I respect your decision, Captain. May diin sa salitang Captain. It was a romance. That's all it was. A relationship with no future. No commitment. Okay. Napaluha si Ina. Mabilis na pinunasan ng pisngi. But give me time, Ina. Hayaan mo akong mag-isip. Hindi na, Adam. Naiintindihan kita. Tama ka naman. Barko ang buhay mo. At ayokong pigilan ka. Wala na tayong magagawa kung yan ang paniniwala mo. Sulitin na lang natin ang mga natitirang araw ko dito sa barko. Kapag bumaba na ako, tapos na rin tayo. May pinal na tono sa tinig ni Ina habang tumalikod siya. Dala ang pusong tila nabiyak pero buo ang pasya. Sinulit nga nila ang mga natitirang araw ni Ina sa loob ng cruise ship hanggang sa natapos ang kontrata ng dalaga at sa Guam ito nag-drop off. Nang bumaba nga ito ay hindi na siya nilingon pa. Hay nako. Narinig niyang saad ng kaibigan niyang si Raf.
Hindi niya ito pinansin dahil wala siya sa mood na makipagbiruan. Ang hirap talaga kapag tumama na ang paanan ni Cupido. Kung ano-ano pa ang sinabi ni Rafael na hindi niya pinansin. Sweetheart, you can renew your contract. Pakiusap ni Adam, may halang pag-asa sa tinig. Pareho lang din yun, Adam. Hindi pa rin uusad ang relasyon natin kung mismong makina mo ang palyado. Napayuko si Adam. Ramdam ang bigat ng binitiwang salita. Pero salamat ha. Patuloy ni Ina. Pilit ang ngiti. Pinaramdam mo sa akin na mahalaga ako habang magkasama tayo. Salamat sa mga gabi ng kwentuhan, sa mga kulitan, at higit sa lahat, salamat sa pagbawi mo sa lungkot ko tuwing sobrang homesick ako. Sobrang na-appreciate ko yun. Ina. Bulong niya bago niya ito niyakap na mahigpit. Parang ayaw na niya itong pakawalan. Nasasaktan siya, hindi lang dahil aalis na si Ina, kundi dahil ramdam niyang unti-unti na itong lumalayo sa puso niya. It's okay, Adam. Bulong ni Ina habang nakayaka pa rin sa kanya. Don't worry about me. I can handle myself. Please stay, sweetheart. Sasabihin ko kay Luke na i-renew agad ang kontrata mo. I will call him kahit ngayon na. No need. May iba na akong plano pagbaba ko ng barko. I will continue my career as a doctor. May usapan na kami ng parents ko. Ayaw na rin nilang mag-renew ako. Hindi na siya kumontra pa. Kasalanan naman niya. Alam niyang nasaktan niya ito ng husto kahit hindi ito diretsahang nagsasalita. Kahit ramdam niyang medyo umiiwas na si Ina sa kanya mula noong gabing yon ng pag-uusap nila, maayos pa rin siya nitong pinakikiharapan. Sa tuwing yayayain niya itong mamasyal sa cruise ship, palagi itong may ngiti, pero pansin niyang may lungkot na unti-unting lumilitaw sa mga mata nito. Sinulit nila ang huling mga araw ni Ina sa barko, puno ng mga kwentuhan, tawanan, kulitan, pero para kay Adam, parang countdown ang bawat sandali. Hanggang sa dumating ang araw ng pagbaba ni Ina sa Guam, ang huling port ng kontrata, at ang opisyal na pagtatapos ng relasyong nabuo sa pagitan nila sa loob ng barko. Pagkababa ni Ina, hindi man lang siya nito nilingon. Hindi niya maipaliwanag ang bigat sa dibdib. Parang may humila sa loob niya, pero wala siyang nagawa. May bahaging gusto niyang paakyatin ulit to sa barko. Pero nanaig pa rin ang prinsipyo niyang hindi na rin niya maunawaan kung may saysay pa ba. Ay nako, biglang sabi ni Rafael habang nakatanaw din sa dock. Nakasandal ito sa railing, pinapanood si Ina habang papalayo. Ang hirap talaga kapag tinamaan ka na ng pana ni Cupido, no bro? Tahimik lang si Adam, hindi siya kumibo. Sabi ko na nga ba eh. Patuloy ni Raf. Hindi ka ganyan dati, Kap. Dati, baliwala lang sa'yo ang babae. Pero ngayon, nandyan ka lang, tulala habang hinahayaan mong makawala ang dawan. Wala pa ring imik si Adam. Sa puso niya, alam niyang may nawala, at baka hindi na niya ito muling makuha at mahanap pa. Nagpatuloy ang buhay ni Adam sa barko. Hindi niya alam pero mula nang bumaba si Ina ay parang bumagal ang ikot ng mundo. Parang isang taon ng bawat 24 na oras sa laot. Pakiramdam niya ay hindi na umaandar ang barko. Kung hindi lang palaging andyan si Rafael para aliwin siya, baka matagal na siyang tumalon sa dagat. My toes, my knees, my Ina, my rib. Kantang-kantsaw ni Rafael habang nakaakbay sa kanya. Nasa bridge sila. Kumunot ang noo ni Adam. What the hell, Rafael? My toes, my knees, my Ina, my rib. Ulit pa nito. Mas buo ang tono na parang theme song ng Broken Hearted. Anong kabaliwan na naman ba yan? Ang sakit ay kaya mong tiisin, pero ang luha, Captain Adam. Ang luha, hindi mo yan mapipigilan. Sabay patong nito ng kamay sa dibdib, na kunwari damang-dama ang linya. Napahilamos na lang si Adam sa muka. I miss her, Rafael. Nasasaktan ako. At sa unang pagkakataon mula nang bumaba si Ina, tuluyang tumulo ang mga luha niya. Natahimik si Rafael ng ilang segundo, saka sumandal sa railings habang nakatanaw sa dagat. Hala, Captain, umiiyak ka na. Isa ka na ring certified heartbroken sailor. Sandali itong tumahimik, pero maya-maya ay nagsalita na naman. Sabi ko kasi sa'yo, Adam, mag-fling-fling ka lang. Tinotoo mo naman ang magmahal. Mahirap yan kapag pag-ibig na ang kalaban. Tapos magkaiba pa kayo ng paniniwala. Kasalanan mo rin naman eh. Paninisi pa ni Rafael habang palingalinga sa paligid. I hate myself, Rafael. Ani Adam, tila batang napagalitan.
Puno ng pagsisisi ang tinig. Dapat lang. Pero kung ako sa'yo, magdesisyon ka na habang may panahon pa, Captain. 1.5 month pa tayo rito sa barko, pero mukhang hindi mo na kaya. Pwede ka naman kasing mag-leave, malapit na ang next stopover. Sige na, paalam ka na kay Luke. Kapatid mo naman yun malakas ka ron. Kasi Adam, napapansin ko parang gusto mo nang languyin ang dagat mula US hanggang Pilipinas. Nahihiya ako sa kanya, Raf. Kanino? Sa kapatid mo? Gago, kay Ina. Inis niyang sabi dito. Umurong tuloy ang luha niya. Bakit ako mahihiya kay Luke? Ako ang kuya nun. Kay the one that got away pala. Akala ko kay Boss Luke. Pero dapat lang na mahiya ka, bro. Sinaktan mo si Doktora Kung kapatid ko nga siya, baka nasuntok pa kita Kamusta na kaya siya? Wala sa loob niyang sambit. Hindi kita masasagot dyan, Captain. Magkasama tayo dito Tawagan mo kaya si Luke, no? Ipatrace mo kung saang sulok ng Pilipinas nakatira si Ina. Umira pa si Rafael. Ewan ko ba sa inyo mga Ford? Ang yayaman nyo pero ang hihina nyo pagdating sa pag-ibig. Mga gwapo at bilyonaryo lang kayo pero pagdating sa diskarte sa babae, talo ko kayo. Marami ka nang sinasabi, Rafael. Gusto mong iparating ko sa mga kapatid ko na pinagtatawanan mo love life namin? Sa'yo nga wala ring nagmamahal puro fling lang. At least di ako broken-hearted sailor pare. Totoo naman kasi ang sinasabi ko. Puro kayo ligwak sa pag-ibig. Tignan mo sina Luke, Jacob at David. Walang love life. Tapos ngayon dumagdag ka pa. Wala na. Tapos na ang 4 dynasty sa romance. Napailing si Adam. Pasalamat ka't kaibigan kita, Rafael. Kung hindi, kanina pa kitang inihulog sa dagat. Boss mo rin ako, wag kang makalimot. Humisi lang si Rafael. Biro lang, boss. Pero Captain, hindi naman mabigat ang singsing sa palasingsingan. Pero bakit ayaw mo talaga ng commitment? Pwede naman pagsabayin ang career at love life, di ba? Bakit parang ang laki ng problema mo? Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Anya bago tuluyang iniwan ng kaibigan. Daig pa ang puwet ng manok kung pumutak. Nagtungo na siya sa kanyang cabin. Habang naglalakad, desidido na siyang ayusin ang kanyang 2-month leave. Hindi na siya makakapagpanggap na okay. Hindi niya matiis. Kailangan na niyang makita si Ina. Gustuhin man niya itong tawagan o i-chat, pero minabuti niyang bigyan ito ng space. Dumating ang vacation leave ni Adam. Nagdesisyon na siyang puntahan si Ina. Kahit madaldal lang si Rafael, sinunod pa rin niya ang sinabi nito na ipahanap si Ina sa kapatid niyang si Luke na agad din itong natagpuan sa tulong ng impluensya nito at pera. Napag-alaman niya na hindi lang pala mayaman ng pamilya ni Ina, kundi sobrang yaman na gaya din ng mga Ford. Alam niyang Montenegro ang apelyido nito pero hindi niya naisip na anak pala ito ng bilyonaryo. Napakasimple kasi ni Ina at walang kayabang-yabang. Kaya nga kasundo ito ng mga katrabaho nila sa barko. Nalaman din niya na nag-iisang anak na babae ito. No wonder kaya baby pa rin ito para sa mga magulang at mga kapatid nito na lalaki. Tapos sinaktan lang niya. Sinabi din sa kanya ni Luke na may hasyenda ang pamilya ni Ina sa Santa Maria, kaya doon dumiretso si Adam. Dahil ayon sa kapatid niya, ay wala raw tao sa mansyon ng mga Montenegro sa Maynila noong pinapuntahan nito sa investigador nito. Katiwala lang daw ang naroon. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi na niya namalaya na nasa tapat na pala ng Hacienda Montenegro ang kotse niya. Bumaba siya ng sasakyan. Huminga muna siya ng malalim bago naglakad patungo sa harapan ng gate. Kinakabahan niyang pinindot ang doorbell sa gilid nito. Mahigpit niyang hinawakan ang pumpon ng bulaklak. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa ni Ina, subalit isa lang ang sigurado niya. Ang panindigan ng babaeng mahal niya, ang maniwala sa kasal na pinagsama ng Diyos at kailanman ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang kalimutan ang prinsipyo niya para sa pag-ibig. Kinausap na rin niya ang pamilya niya na marahil iiwan na niya ang barko sa oras na mapatawad siya ni Ina. Magandang hapon po, sir. Magalang nabati ni Adam sa taong humarap sa kanya nang bumukas ang matayog na gate. Kapiraso lamang ang bukas, sapat lang para magkakitaan sila. Magandang hapon din sa iyo, iho. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Seryosong tanong ng isang matandang lalaki. Matikas ang pangangatawan nito. Halos magkasing tangkad din sila. Tatanungin ko lang po sana kung nandyan si Doc Ina Marie Montenegro. At sino ka naman? Anong kailangan mo sa aking anak? Tumayo ng tuwid si Adam. Sinserong nakipagtitigan sa Ginoo na ama pala ng babaeng mahal niya. Gusto niyang magpakatotoo.
Gusto niyang pagkatiwalaan siya ng mga magulang nito dahil hindi niya susukuan si Ina kahit tagain pa siya ng itak ng ama nito. Ako po si Adam Ford. Oh, ano ngayon kung sino ka? Girlfriend ko ang anak niyo, sir. Girlfriend? Wala namang nababanggit si Ina na may nobyo siya. Ganun po ba? Tila may kumurot sa puso ni Adam sa kaalamang hindi pala siya nababanggit ng dalaga sa kahit sino. Pero sa bagay, nararapat lang yun dahil nasaktan niya ito at hindi pinanindigan. Ano at hindi ka na nakasagot, iho? Tumikhim si Adam, nakaisip ng sasabihin. Ang totoo po, sir, ako po ang daddy ng magiging anak ni Ina Marie. Sabi niyang walang ligoy. Ewan ba niya kung bakit yun ang naisip niyang sabihin sa Ginoo? Hindi naman niya alam kung nagbunga ang nangyari sa kanila ni Ina. Ano ka mo? Anong ibig mong sabihin na buntis ang anak ko? Abay kanina lang ang nagtatakbo yun ah. Ginagago mo ba ako lalaki? Ibig sabihin naglihim sa amin ang aming anak? Pagalit na tanong nito, nagsimula na siyang kabahan na baka palalayasin na siya nito agad-agad nang hindi pa niya nakikita si Ina. Nako, hindi po sir. Totoo po na nobyo ako ni Ina. Pero hindi pa po ako sigurado kung buntis siya. Sabay bawi niya sa nasabi kanina. Kung ganun, bakit nga ba hindi ka niya pinakilala sa amin? At pangahas ka, pinakialaman mo ang anak namin na hindi pa kayo kasal ha? Nanlamig ang buong katawan ni Adam. Nakikita niyang galit na ang Ginoo. Patawad po sir, nagmamahalan po kami ni Ina at narito po ako para panagutan siya. Panagutan? Hindi ko nga alam kung totoo kanyang nobyo. Totoo po talaga sir, kahit itanong niyo pa po kay Ina. May naging tampuhan po kasi kami kaya bumaba siya ng barko na galit sa akin. Pag-amin niya na totoo naman. Abat hindi ka pa nga naipapakilala sa amin, inaaway mo na agad ang prinsesa namin? Hindi po sir, tampuhan lang po yun dahil hindi siya pumayag na mag-recontract sa barko. Sabi niya po ayaw na raw po ng parents niya na mag-renew siya. Pero nandito po ako sa inyong harapan para ipaalam na gagawin ko po ang lahat para magkaayos kami at mapanagutan siya. Sana po pahintulutan niyo ako, sir. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Napahilot sa sentido ang Ginoo. Kung ganon, kayo na lang dalawang magdesisyon sa bagay na yan. Basta, wag na wag mo lang sasaktan ng unika iya ko. Siguraduhin mo lang din na pananagutan mo siya dahil hindi lang ako makakalaban mo. May dalawang kapatid na lalaki yun na kahit ikaw pa ang pinakamakapangyarihan sa mundo, hindi ka aatrasan ng mga yun. Banta nito sa kanya. Kahit pa paano ay nakahinga na siya ng maluwag. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin, sir. Kahit ngayon din po, handa akong pakasalan ng anak nyo. Mabuti naman. Aasahan ko yan, Adam Ford. O siya, sige, naniniwala na ako sa'yo. Halika, sumunod ka na sa akin. Nasa loob ang aking anak. Sabay silang naglakad papunta sa malaking bahay. Kumunot ang noo niya nang makita niya ang babaeng pakay. May kasama itong lalaki. Makikita sa dalawa ang masayang pagkukulitan hanggang sa tumakbo si Ina. Hinabol naman to ng lalaki. Sa cruise ship ka mo kayo nagkakilala ng anak ko, iyo? Untag sa kanya ng Ginoo nang mapansin na nakatingin siya sa dalawang nagkukulitan. Opo, sir. Hindi niya po alam na pupunta ako rito. Oh, ganun ba? Maselan sa lalaking anak ko, Adam. Kaya maswerte ka kung nakuha mo ang loob niya. Pangarap niya na makahanap ng lalaking katulad ko. Yung siya lang ang mamahalin at tanggap ang lahat ng imperfection niya sa buhay. Saka yung naniniwala sa panghabang buhay na kasal at pagmamahalan. Gusto niya yung family-oriented man. Marahil ay ganoon ka kaya kanya nagustuhan. Napalunok si Adam dahil kabaligtaran siya ng mga katangian ng ama nito. Pero sisikapin niya maging karapat-dapat para sa dalaga. Nasa garden si Ina kasama si Patrick na pinsan niya sa mother side. 2 buwan na siyang nasa kanilang hasyenda. At kasalukuyang naroon ang pinsan kaya kahit papaano, meron siyang kakulitan sa mansyon. Aaminin niyang nasaktan siya sa nangyari sa kanila ni Adam. Ito lang naman ang lalaking minahal niya. Pero wala naman siyang magagawa kung takot ito sa commitment at mas mahal nito ang trabaho kaysa sa kanya. Ngunit kung magbago ang isip ng binata at magising na lang ito na mahal pala talaga siya nito, bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon kapag sinubukan nitong hanapin siya. Kas, seryoso ka na ba sa desisyon mo? Tanong ng pinsan niyang si Patrick. Oo nga, hindi na ako sasakay sa barko. Sagot niya. Pinag-uusapan nilang dalawa ang kontrata sa cruise ship. Kung gusto mong subukan, go ka na. Magandang work sa cruise ship at peaceful doon. Qualified ka naman, kaso bakla ka nga lang.
Baka sa halip na magtrabaho ka ron ay iba pa ang gawin mo. Ang dami pa namang boylet doon. Sa kakaramihan sa pasahero nila mga afam na bilyonaryo akla. Nako, sure ako na panalo ang beauty mo sa kanila. Ano ka ba? Stop teasing me nga, Ina. Hindi ako ganun, no? Saka ayoko magtrabaho ron. Pwede naman ako maging guest. Hello? Halika na nga. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Mainit na. Sayang ang moisturizer ko. Yaya nito na sinimangutan pa siya. Naglakad na sila at inangkla niya ang kamay sa braso nito. Ina! Tawag ng daddy niya na ikinalingon niya rito. Umawang ang labi niya nang makita kung sino ang kasama ng ama. May dala pa itong duffel bag at bulaklak. Bumilis ang tibok ng puso niya. Kanina lang iniisip niya si Adam, pero ngayon ay narito na ito at papalapit na sa kanya. May bisita ka anak, iiwan ko muna kayo. Come on Patrick Iho, sa loob na muna tayo. Hayaan natin silang makapag-usap. Ay, sige po Tito Ishmael. Good luck, Cas. Ang gwapo niya na. Bulong ni Patrick kay Ina bago ito sumama sa daddy niya. Sandaling katahimikan ang namayani ng si Ina at Adam na lamang ang naiwan sa may garden. Hi. Bati ni Adam sa kanya. Ngumiti ito na para bang wala itong atraso noong nasa barko pa sila. For you, Doc. Napataas ang kilay niya habang tinitignan ng bulaklak. Hindi pa ako patay para bigyan mo ng bulaklak. Suplada niyang sabi. Pinagkrus pa niya ang mga braso sa dibdib. Of course, hindi naman to bulaklak ng mga patay. Bulaklak to para sa espesyal na tao. What are you doing here, Adam? Umupo siya sa tea table set na naroon. Gumaya si Adam. Magkaharapan sila ng upo. Visiting you. And how did you know my place? My brother investigated you for me. Investigated? Why? Anong tingin mo sa akin? Kriminal? Of course not. Gusto ko kasing malaman kung saan ka nakatira. It's in my files. Owner ka ng Ford Maritime. Bakit hindi mo dun inalam? I did, pero Luke told me na address sa Manila ang nasa files mo at wala ka raw dun. So he find ways to find you for me. Umirap si Ina. For you? Why? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa akin, Adam? Ever since I met you at the bridge. That moment is the best moment of my life, Ina. Tumawa ng sarkastiko ang dalaga. Pwede ba? Huwag mo na akong bulahin, Adam. We both know the truth. That's the truth, sweetheart. I know nagkamali ako. Hindi ko muna inisip ang mga sinabi ko noon sa'yo. Mas inisip ko ang prinsipyo ko at maling paniniwala kaysa paniwalaan ng tunay kong damdamin. Bakit? Ano bang damdamin mo? Di ba lovers on the ship lang naman tayo? May expiration ng relasyon natin, remember? I know, pero narealize ko na hindi ko pala kayang pakawalan ka. Hindi ko pala kayang lagyan ng expiration ng pagmamahal ko sa'yo, Ina. Mahal na mahal kita. Halos mabaliw ako pagkaalis mo ng barko. Gustong gusto ko nang bawiin ang mga nasabi ko sa'yo. Pero hindi ko magawang puntahan ka dahil nasa gitna pa kami ng laot. Then why didn't you call? You know my contacts. Dahil nahihiya ako sa'yo at gusto kong bigyan ka muna sandali ng space bago kita bawiin. Magsisimula ako sa basic, Ina. Niligawan kita hanggang sa pagkatiwalaan mo ulit ako. Anong basic? Hindi basic ang panliligaw. And it's too late for that. Nakakaalis ka na. Kunwaring pagmamatigas niya, saka mabilis na tumayo at tumalikod. Naramdaman na lang niya na pumulupot ang mga braso ng lalaki sa kanyang bewang. Adam, what are you doing? Nagmamakaawa ako sa iyo, Ina. Isa pang pagkakataon, please. Mahal talaga kita. Natatakot ako na mawala ka sa akin. Hindi ba may bibi na tayo? At nagawa pang ang haplusin ng binata ang impis niyang tiyan. Hinarap niya ito. Umayos ka nga, Adam. Baka makita ka ni na Dad. Sita niya rito. Hinampas pa niya ito sa balikat. At anong pinagsasasabi mong may baby na tayo? Ang kapal ng mukha mo Kahit ilang beses pang may nangyari sa atin, wala tayong nabuo. Doktor ako kaya ako ang magdedesisyon kung magpapabuntis ako sa'yo o hindi. Asa ka? Wala pa. Sigurado ka? Nasabi ko na sa daddy mo na buntis ka at pananagutan kita, Ina. What? Imbento ka, Adam? At anong pananagutan ng pinagsasasabi mo? Pati kay Dad nagsinungaling ka pa. Walang yaka. Nalaman tuloy nilang hindi na ako virgin. Ano naman, pakakasalan naman kita. Kasal? Nagpapatawa ka ba, ha, Adam? You don't believe in commitment and you don't believe in marriage either because of your stupid principle. Naniniwala na ako ngayon sa kasal, Ina. Binago mong paniniwala ko.
Binago mong pamantayan ko sa pagmamahal. Gusto kong may patunguhan ng relasyon nating dalawa. Please give me a chance. Pag-iisipan ko. Sabi niya na tila naging sapat na ang dahilan nito. Really, sweetheart? God, thank you. Tuwang-tuwang bulalas nito kahit na wala pa namang kasiguraduhan ang hatol niya. Hindi niya inaasahan ang paghalik nito sa labi niya. Buong pwersa niya itong itinulak. Ipinapaalala ko lang sa'yo na manliligaw ka pa lang, Adam. Bawal ang kiss. Nasa teritoryo ka ng pamilya ko. Babala niya sa kainaya itong pumasok sa bahay. Ipinakilala niya si Adam sa kanyang magulang. Napansin niya na parang pabor ang parents niya kay Adam. Sinimulan nga agad ng binata ang panliligaw kay Ina. Pinagsisilbihan niya ito. Gaya noon sa cruise ship, pinagluluto niya ang dalaga. Pinagtitimplan ng gatas at marami pang ibang love language na kay Ina lang niya ibinigay. Isang araw, nag-volunteer si Adam na magbungkal ng lupa sa hardin ng mansyon ni Ina. Han? Tawag sa kanya ng dalaga. Kahit nagkahiwalay sila noon ay ganoon pa rin ang tawag ni Ina sa kanya. Bumalik na rin ang pakiramdam niya na payapa ang lahat. Totoo pala na masaya ang magmahal kung nasa tamang tao ka na. May kailangan ka ba, Ina? Halika rito, Adam. Iwan mo muna ang trabaho mo. Alam kong gutom ka na. May dala akong masarap na ulam. Bigay lang to sa akin ng mga trabahador ni Daddy. Sakto raw kasing umulan kagabi kaya marami silang nakuha. Ngiting-ngiting sambit nito sabay tanggal ng takip ng mangkok. Parang may idea na siya kung anong klaseng ulam ang dala nito. Wow, amoy pa lang ay mukhang masarap na nga. Siyempre, sa greenhouse na muna tayo. Anyaya nito na mabilis niyang sinundan saka sila umupo roon. Nagsandok ng kanin ang dalaga. Natutuwa siya dahil siya naman ang inaalagaan nito. Sinubuan pa siya ni Ina. Masarap ba, Adam? Yes, sobrang sarap. Malambot ang manok. Nagtaka siya nang humagikik ang babae saka sunod-sunod ang pagsubo sa kanya na may kasama ng kanin. Wait, manok yan, di ba? Bakit maliliit ata ang mga buto niyan, Ina? Tinignan niya ang laman ng mangkok. Sinuri niya yon para lang makasiguro. Manok ba talaga yan? Sino bang may sabi na manok to? Kung ganun, ano yan? Kumunot pa ang noo niya. Karne ng palaka to. Masarap, di ba? Oh my God! Bulalas ni Adam. Sinubukan niyang iluwa ang kinakain subalit hindi na niya magawa pang ilabas. Napabunghalit ng tawa si Ina. Aliw na nasusuka siya at di malaman ang gagawin kung paano ilalabas ang mga kinain. Ang dami pa naman niyang nakain. Ina naman, hindi magandang biro ang pakainin mo ko ng palaka. Nang tumingin siya sa dalaga ay nakita niyang kumakain na rin ito ng adobong palaka. Sarap na sarap at di man lang makitaan ng pandidiri. Hey, bakit kinakain mo yan? Palaka yan, Ina. Ano ka ba? Malinis to. Palakang bukid to. Inuulam talaga namin to dito. Masanay ka na. Bawal sayangin ng ganitong kasarap na ulam. Alam mo bang mahal to sa Manila? Halika na. Kumain ka na ulit at huwag nang maarte. Hindi ka mamamatay sa palaka. Pero sana sinabi mo agad kung ano yan. Kung sinabi ko sa'yo agad, sigurado naman ako na hindi mo to kakainin. Mas mabuti na ang matikman mo muna bago mo malaman, di ba? Umawang na lang ang labi niya saka pinagmasdan habang maganang kumakain na nakakamay pa. Ano na, Captain? Huwag nang maarte. Kain na. Muli siya nitong sinubuan. Pikit mata siya habang kumakain. Hindi niya ito matanggihan. Pasalamat ka, mahal kita, Ina. Mahinang reklamo niya. Gusto na niyang maiyak habang pilit nilulunok ang karne ng palaka. Ano ka mo, Adam? May sinasabi ka ba riyan? Inilingan niya ang dalaga. Wala naman, sweetheart. Sige na, ubusin mo na yan. Tatapusin ko muna ang trabaho ko. Bago pa man makaalis si Adam ay mabilis na siyang napigilan ni Ina. Oops, Captain. Sinong may sabi sa'yo na aalis ka agad? Ubusin mo muna tong pagkain. Busog na ako. Kaya ubusin mo. Sayang to, baka magtampo ang grasya. Ina? Tila maiiyak na namang sambit niya. Oh, dito pala kayo kumain, anak? Wika ng ina ng dalaga na kadarating lamang sa greenhouse. Kasama ni Mrs. Irene Montenegro ang asawa nitong si Don Ismael. Yes, Mom. May nagbigay po ng ulam sa akin. Pinatikim ko po kay Adam. Nasarapan naman po siya. Kaya naman manghihingi ulit ako mamaya sa mga tauhan natin para sa dinner namin. Nakangiting wika nito na tila ba sinusubukan ng pasensya ni Adam. Bigla ay nangati ang lalamunan niya. Ano pala ang ulam niyo, Iha? Tanong ng ginang. Sumilip ito sa mangkok.
Oh, alam ko yan. Karne ng palakayan, di ba? Wow, akala ko hindi ka kumakain ng ganyan, Adam, iho. Yes po, tita. Masarap naman po. Labas sa ilong na sagot niya. Kung ganoon, magpapahuli pa ako mamaya ng mga palakakin na igme. Yun ang magiging hapunan natin. Singit ng Don. Parang gusto na ni Adam na himatayin. Halos nasa lalamunan pa nga niya ang palaka tapos yun ulit ang ulam nila sa hapunan. Oh God, ganito ba talaga magmahal? Nasunod nga ang inutos ni Don Ismael na palaka ang maging hapunan nila. Sa dinner ay dumating ang bunsong kapatid ni Ina. Maayos naman ang unang pagkikita nila. Ang kuya na lang ng mga ito ang kikilalanin niya sa susunod. Nasa Maynila raw ito at abalang-abala masyado sa trabaho. Sa sumunod na araw ay inaya naman siya ng dalaga ng mga bayo. May progress na ang paniligaw niya na parang magkasintahan na ulit sila. Noong una ay sa malapit na hotel siya tumutuloy. Pero inanayahan siya ng mga magulang ni Ina na sa mansyon na lang mamalagi habang bakasyon niya. Marami naman daw bakanting silid sa mansyon ng mga ito. Ipapasyal tayo ni Pretty, Adam. Nagkaroon ng gatla sa kanyang noo dahil sa sinabi ng babae. Sinong Pretty? Pagtataka niya, magkahawak kamay silang naglalakad patungo sa kwadra ng mga kabayo. Si Pretty yung kabayo ko. Pretty? Muli niyang tanong. Oo, pangalan ng alaga ko. Kami magkakapatid ay may sariling kabayo. 10 years old yata ako nang magkaroon ako ng baby horse. Tapos Pretty ang napili mong pangalan, ganun? Huwag kang bully, Captain. Yun lang talaga ang una kong naisip. Spoiled na spoiled ako ng parents ko noon, kahit ng kuya ko. Kaya gusto ko ring iparamdamin sa alaga kong kabayo. Pero dati, tinatawanan din ni Imor ang pangalan ni Pretty. Maganda naman ang name niya, di ba? Oo, kasing ganda mo. Sus, bolero. Pinisil niya ang malambot na pisngi ng dalaga. Hindi no, Pretty ka talaga, doktora. Nandito na tayo sa kwadrahan. Halika, dali, ipapakilala kita kay Pretty. Sabay hatak nito sa braso niya. Namangha si Adam. Kaya naman pala Pretty ang naisip nitong pangalan dahil kulay puti ang kabayo nito. Ang pretty niya, no? Oo nga. Sang-ayon niya at ginaya ang dalaga sa paghaplos nito sa kabayo. Ilabas na natin si Pretty, Adam. Tinulungan niya si Ina na makasampas sa kabayo nito bago siya pumwesto sa likuran nito. Nakapangabayo ka na ba dati, Captain? First time ko lang. Sagot niya. Napaya po siya sa maliit na bewang ni Ina nang magsimula ng maglakad si Pretty. Barko lang ang kaya mong paandarin, Captain. Hindi ka marunong mga bayo. Napangisi siya. Ipinatong niya ang baba niya sa kaliwang balikat nito. Alam mong maliban sa barko, yung pangangabayo ang kaya kong gawin, Dok. Pilyo niyang sagot. Humalik siya sa pisngi nito kaya mabilis siya nitong hinampas. Tumigil ka nga, Adam. Alam kong tinutukoy mo. Ihulog kita riyan eh. Napahalakhak siya. Ang kanyang ina ay hindi nagaano ka-inosente. Kaya wag mo rin akong ibuli, Ina Marie. Wag mo na akong pakakainin ng palaka. Lo, parang bata. Hindi pa rin makamove on. Siyempre, di kaya ako sanay kumain nun. Stateside ka ba? Pinoy ka rin naman ah. Kahit na, laking Manila ako at walang ganun sa Manila, di ba? Arte, sa susunod pakakainin kita ng ahas. Subukan mo, iuuwi kita sa Manila para hindi ka na makakain ng palaka dito. Kusa naman akong sasama, hindi ka na mahihirapan. Ngisi nito. Magkadaop ang palad nila at parehong nakahawak sa renda. Mabagal lamang ang lakad ni Pretty. Sapat lang para ma-enjoy nila ang pamamasyal habang nagkakwentuhan at nagkukulitan. Anyway, Adam, ano nga pala ang nagpabago sa isip mo at sumunod ka rito sa akin? Ikaw, Ina. Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit nagbago ng pananaw ko pagdating sa kasal. Nangarap ka sa kasal na ako lang naman ang pwedeng tumupad. Ang kapal ng face mo ah. Ang daming lalaki riyan na pwede kong ipalit sa'yo. Baka hindi mo alam, pinipilahan ako ng manliligaw dito at sa Maynila. Pero hindi mo pa rin naman ako pinagpapalit. Parang naghihintay ka rin naman sa akin, Dok. Totoo naman. Aminado ako. Naisip ko na kapag hinanap mo ako at pinili mo na ako, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Tinanggap kita hindi dahil marupok ako, kundi dahil loyal tong puso ko sa'yo. Pag-amin nito, parang naluluha siya. Masaya siyang malaman na umasa pala talaga ito na hahanapin niya. Oh, please, my Ina. Don't make me fall for you even more. I'm already deeply in love with you. Madamdaming sambit niya. Ang corny mo, Captain. Sita nito, pero halatang kinilig naman sa sinabi niya.
Pagkatapos maglibot-libot sa labas ng hasyenda, namasyal din sila sa sakahan ng pamilya Montenegro. Sa mga sumunod na araw, nakilala na rin ni Adam si Ivo. Nag-usap pa nga ang mga ito ng lalaki sa lalaki. Nakilala na rin ni Ina ang pamilya ni Adam. Mababait naman ang future in-laws niya. Bumalik sila sa cruise ship, hindi para magtrabaho kundi para mamasyal. Masaya si Ina na muling nakita at nakasama ang mga dating katrabaho sa barko. Ang ganda, 2 buwan lang ako nawala parang na-miss ko ang ganitong atmosphere. Nakangiting sabi ni Ina. Nasa skydeck sila. Walang tao kundi sila lang 2. Malapit nang lumubog ang araw. Presko ang hangin na tumatama sa kanyang balat. Adam, hon? Nilingon niya ang nobyo na nananatiling nakatayo mula sa likuran niya. Ngumiti ito. May idea ka ba kung bakit dinala kita rito, Doc? Wala. Sabihin mo na lang, Captain. This is why I brought you back to this special place, Ina. Inilabas nito ang isang kahita na naglalaman ng mamahaling singsing. Itsura pa lang ay alam na ni Ina na milyon ang bili doon. I want to propose to you and get married here too, because this cruise ship is the reason we met. Our witness to our love story. Sincere na hayag nito sa kadahan-dahang lumuhod. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Ina. Hindi niya inakala na ganito pala ka-romantic ang binata. Bahala na ang dati kong paniniwala tungkol sa kasal. And now I'm certain that I want to spend my life with you, Ina Marie Montenegro. As we set sail on this journey together, will you be my first mate, my partner, and my commander on this cruise ship? Sinupil ni Ina ang matamis niyang ngiti. Nakalaunan ay lumitaw rin. Yes, of course, hon. Let's get married. Yes! Masayang bulalas ni Adam sabay tayo. Dahan-dahang isinuot sa nobya ang singsing. Hinalikan nito ang likod ng kamay niya at siniel siya ng mariing halik sa labi. Masigabong palakpakan ang pumutol sa matagal nilang halikan. Napasinghap si Ina nang makita ang mga magulang at 2 niyang kapatid. Nandoon din ang pamilya ni Adam. Adam, anong ginagawa nila rito? Gulat na tanong niya na may kasama pang paghampas sa binata. Nandito sila para din sa kasal natin, Ina. Ha? What do you mean, Adam? After my marriage proposal, ikakasal tayo rito. 3 days from now, sweetheart. Inayos ko na rin ang mga dokumento natin. Nakangiting sambit nito. Napatakip na lang siya sa bibig. Hindi niya akalain na nakaplano na pala ang lahat. Akala kasi niya ay ilang buwan pa bago sila ikasal. Nilapitan ni Ina ang pamilya niya. Unang yumakap sa kanyang ama. Naluluha ito sa tuwa. Sa wakas daw ay ikakasal na ang nag-iisa nitong anak na babae. Ganoon din ang komento ng mami niya. Just take care of my sister and we're good. May halong pagbabanta na sambit ng Kuya Ivo niya. Pabiro pa nitong sinuntok ang braso ni Adam. I will, bro. Makakaasa ka. Tugon ni Adam. Hinintay niya kung ano ang intro ng kapatid niyang si Imar. Napansin agad nito na tinitingnan niya ito. Well, wala na ako masyadong masabi. Basta yung gagawin mo lang ay pasayahin ang ate ko, Kuya Adam. Anito, sabay nakipagkamay kay Adam. Kuya Ivo, tawagin mo rin kuya si Adam. Mas matanda siya sa'yo. Birong anya sa nakatatandang kapatid. Oh, shut up, Ina. Mag-aasawa ka na at lahat, pilya ka pa rin. Seryosong anito na ikinatawa niya. Naging abala ang lahat kinabukasan. Matinding preparasyon ang ginawa ng lahat. 3 araw na lang kasi ay kasal na nila. Sa dami ng crew sa cruise ship ay naging maayos naman ang paghahanda. Sa skydeck mismo ginanap ang kasal nila. Sinakto sa papalubog na araw. Senyales daw yon ng bagong pag-asa. Congratulations, newlyweds! Masigabong palakpakan, hiyawan at pagbati ang tanging narinig nila Ina at Adam. Nag-uumapaw sa saya ang dibdib ni Ina. Ganito nga pala talaga ang pakiramdam na ikasal sa lalaking minamahal. Umaapaw at hindi maipaliwanag. Makalipas ang 1 taon ay nabiyayaan sila ng munting prinsesa na pinangalanan nilang Yara Isla. Hindi si Yara ang panganay na apo ng mga magulang ni Ina. Si Idia Ara na anak ni Kuya Ivo niya. Buntis na siya nang malaman nila na may anak si Ivo sa ex-girlfriend nitong si Moara. Nauna nga lang ang bunso nilang si Imar na kambal naman ng anak kay Kisses na sa wakas ay natagpuan na rin ni Imar. Nalaman nila na si Moara pala ang ampo ng katiwala nila sa hasyenda. Hindi lang umuwi si Kuya Ivo sa hasyenda kaya ilang taon bago nagkaalaman. Kundi pa nagkabungguan sa hasyenda ang kuya niya at ang anak nitong si Idia. Si Kisses naman ay natagpuan ni Imar dahil sa makukulit na kambal na nagpabunot ng ngipin kay Imar.
Napakagaling talaga ng tadhana. Palagi pa rin pinagtatagpo ang magka-soulmate. Labis-labis naman ang saya ng mga magulang nila dahil lahat silang magkakapatid ay may sarili ng pamilya. Tapos may 4 na apo agad ang mga ito. Kaya naman sobrang saya ng mansyon sa tuwing sila ay sama-sama. Gaya ngayon, kumpleto na naman sila. Nandito na tayo. Anunsyo ng asawa niya pagdating nila sa hasyenda. Nakapasok na rin ng sasakyan nila sa malaking gate. May family reunion sila ngayon, kaya umuwi sila sa Santa Maria. Silang magkakapatid ay sa Manila na nanirahan kasama ang kani-kanilang pamilya. Nakikita naman sila roon dahil madalas ay nasa Manila naman ang parents nila. Giliw na giliw ang mga ito sa mga apo, kaya hindi matiis na hindi pumunta sa Maynila. Yara Isla, makikita mo na ulit ang mga makukulit mong pinsan. Nakangiting sambit ni Ina sa 11 months old na anak nila ni Adam. Pagkababa pa lang nila ng sasakyan, nakarinig na sila ng hagikikan. Nag-ingay nga agad ang prinsesa nila nang makita ang mga pinsan nito. Yara Isla! Sigaw ng mga pamangkin niya sa pangalan ng anak niya. Nag-uunahan sa paglapit sa kanilang mga bata. Unang nilapitan ng mga bubwit ang asawa niyang si Adam. Mano po, Tito Adam. Mano po, Tita Ina. Sunod-sunod na sabi at mano ng kambal ni Imar at prinsesa ni Kuya Ivo. Hindi mapigilan ni Ina ang matawa sa kakulitan ng mga pamangkin niya. Lumuhod siya para mahalikan din ng mga ito ang kanyang unika iha. Maski si Yara Isla niya ay sabik ding makita ang mga pinsan nito. Nangunyapit na nga ito sa kambal. Ang isang matambok at munti nitong kamay ay nasa damit ng ate Idia nito. Anak naman, naiintindihan ni Daddy na excited kang makita ang makukulit mong cousins. Pero wag mo silang hilahin, baby. Malambing na wika ni Adam sa anak nilang panay ang bungisngis. Tumayo na rin si Ina, pero nagtatalon pa rin sa tuwa ang mga pamangkin niya. Nasa loob po si tatay at nanay, tita. Ani Idia, sabay turo sa front door, na saktong lumabas ang mga kapatid niya. Ina! Tawag ni Kuya Ivo, nakaalalay ito sa buntis na asawa. Ang kapatid niyang si Imar ay may karga-karga ng batang babae. Matanda ng 2 buwan ang kanyang anak sa new baby nito at ni Kisses. Nandyan na ang tita Ina mo, Yona. Saka ang pinsan mong si Yara Isla. Ani Imar. Lumapit sa kanila si Kisses. Kinuha nito ang anak niya. Siya naman ay binuhat ang anak ni Imar. Aba, bumibigat ang maganda kong pamangkin na. Komento ni Ina na pinaghahalikan ang malusog nitong pisngi. Tita Ina! Napatingin siya kay Idia nang tumili ito. What is it, my dear? Malambing na tanong niya sa bubwet. Ako lang po ang maganda dahil ako po ang panganay na babaeng apo ni Lola at Lolo. Pretty lang daw po si Yona. Saka, cutie naman daw po si Yara, tita. Anito, pamangkin nga niya ito pero parang sa kanya nagmana. Sure baby, ikaw lang ang maganda sa pamilya natin. Pagsang-ayon niya, malapad nang umiti ang bata. Binalingan niya ang asawa ng kuya niya, si Muwara. Sis, baka kambal ang anak niyo ni kuya ha? Ang laki ng tiyan mo. Hindi raw, junior ang anak namin ng kuya mo kaya ganito siya kalaki. Paliwanag nito. Lumapit sa kanya upang makipagbeso-beso. Muli itong lumapit kay Ivo. Pansin niya na hindi nakakatagal si Muwara sa pagtayo kung hindi inaalalayan ng kapatid niya. Ilang sandali pa ay sumulpot na rin ang parents nila. Bakit ba rito pa kayo nagkakamustahan sa labas? Pasok na muna kayo sa loob. Anang kanilang ina. Ibinalik na ni Ina si Yona kay Imar at umabresyeta siya kay Adam. Ang anak nilang si Yara ay buhat-buhat na ng lolo nito. Bumuntot tuloy ang 3 niyang pamangkin sa lolo. Ang saya no, hon? May kanya-kanya na rin pamilya mga kapatid ko. Pukaw ni Ina sa kanyang asawa na kanina pang nananahimik. Pero may ngiti naman to sa labi. Yes, ngayon na naniniwala na ako. Hindi pala karir at pera lang ang nagpapasaya sa tao, kundi ang sarili mong pamilya. Iba ang saya kapag may inspirasyon ka. Mahirap man pero parang nasa alapaap ka pa rin palagi. I love you, Adam. Salamat dahil hinanap mo ko. Kung hindi mo yung ginawa, baka wala tayong masayang pamilya. Mas mahal ko kayo ni Yara, Ina. Salamat din dahil tinuruan mo akong alisin ang takot ko sa seryosong relasyon. Tita, tito, halina po kayo, pasok na. Singit at anyaya ng kambal sa kanila nang mapansin na nakatayo lang sila sa nakabukas na pinto. Hindi pa nakontento sina Aiza at Aisaya at hinawakan pa sila sa kamay. Ang kukulit niyo, kambal. Ani Adam na nakipag-fist bump pa sa 2 bata.
Tumutubo na ang ngipin ng mga ito ngayon. Noong huling gathering nila ay bungi pa ang dalawa. Tuluyan na nga silang pumasok sa bahay kung saan nakahanda na pala ang merienda. Doon nila sa hapag ipinagpatuloy ang masarap na kwentuhan. Bakas na bakas ang pagkakasundo at pagmamahalan sa pamilya Montenegro na labis nilang pinagpapasalamat dahil meron silang pamilyang hindi matitibag. Hindi madali ang maniwala sa panghabang buhay, lalo na kung nasanay ka ng piliin ang sarili, ang tagumpay at ang pag-iisa. Pero sa dulo, napatunayan ni Adam na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman o taas ng posisyon, kundi sa kung sino ang kasama mong tumatawa, umiiyak at lumalaban sa bawat yugto ng buhay. Dahil sa pag-ibig ni Ina at sa munting halakhak ni Baby Yara, Adam learned that commitment is not a prison. It's a promise. A promise to grow, to stay, and to choose each other every single day. A strong family isn't built on perfection. It is built on presence, patience, and the courage to live without conditions. Kaya sa wakas, natutuhan ni Adam ang tunay na kahulugan ng pamilya. At dito siya, tunay na naging buo. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.